Sa wakas, makikilala ko na ang aking tunay na mga magulang. Nandyan na. Kumusta? Ako si Xiaobei. Ito ba ang tahanan ng pamilya ko? Ikaw si Xiaobei? Ang kapatid kong babae? Ako si Fu Mingxi. Ako ang ampon ni Mama at Papa. Ay, ampon pa pala. Halika na sa loob, Neng. Xiaobei. Nanay. Tumabi ka, tumabi. Xiaobei, maligayang pag-uwi. Salamat, tatay. Nakikita mo na ang kalagayan ng ating tahanan. Kung hindi mo ito kayang tiisin, pwede ka pang bumalik. Huwag kang mag-alala, tatay. Hindi naman ako isang magaspang na dalaga. Sa mga susunod na araw, ako ang magtatrabaho para buhayin ang ating pamilyang apat. 6 tayo. Kaming 6 na magkakapatid. Xiaobei, ako si Kuya Fu Yandong. Ngayon, isang ordinaryong empleyado lang ako. Kumusta? Xiaobei? Ako si Diko Fujianan. Nagde-deliver ako ng pagkain sa mga susunod. Kung may gusto kang kainin, sabihin mo lang sa akin. Ako ang bibili para sa iyo. Ako ang iyong sangge. Nagkita na tayo kanina. Oo nga pala. Sa ngayon, naghahanap pa ako ng trabaho. Kaya wala akong trabaho ngayon. Kung may 3 kuya ako na magtatanggol sa akin, ang sarap ng buhay. Tama na. Huwag na kayong tumayo diyan, kain na tayo. Halika. Xiaobei, bakit hindi ka kumakain? Baka hindi mo gusto ang luto. Hindi po ma, ang sarap ng luto ni Sange. Kain ka pa. Ito na ang pinakamasarap na pagkain na kinain natin nitong mga nakaraang araw. Totoo. Bihira tayong maghain ng ganito karaming ulam. Kaya kumain ka ng marami. Salamat po ma. 6 na tao ang kailangang pakainin araw-araw. Kailangan kong mag-isip ng paraan para kumita agad. Para gumanda naman ang aming pagkain. Xiaobei, hindi kasing yaman ng pamilya Jian ang pamilya natin. Sana hindi mo kami ikahiya. Mukhang kapareho ni GNCU. Mapagmataas sa mahirap. Hoy, Sange, pwede bang tanggalin mo na yung apron? Nakakairita, kasi tingnan. Siga. Alam ko na ang gagawin ko. Maid cafe. Magtitinda ako ng kape. Nagtatrabaho na ako dati sa isang coffee shop. Ang galing ko talaga sa paggawa ng kape. Tapos, isipin mo, kung ang 3 kuya ko ay magsusuot ng maid outfit, siguradong magiging sobrang sikat ito. Magdamit bilang maid? Medyo Ay nako. Unang pagkakataon niyang magnegosyo. At ginagawa niya ito para kumita at makatulong sa bahay. Mas mabuti na yun kaysa nakaupo lang sa bahay at walang ginagawa. Ang lokasyon naman, pipiliin natin malapit sa business district kung saan maraming office workers. Siguradong mabebenta ito. E di ipapaalam ko sa mga katrabaho ko at ipopromote ito para puntahan nila. See? ako naman magde-deliver pa rin ako. Pero ang ide-deliver ko ay ang kape natin. Okay. Sakto, wala naman akong trabaho ngayon. Tutulong na lang ako sa mga gawaing bahay dito. Sige, usapang tapos na. Kain na tayo. Kain na. Kain na. Sir Han, nakita na namin ang taong nagligtas sa buhay mo. Nasaan na siya ngayon? Si Miss Jian po. Yung supplier mula sa South City, ang pamilyang Jian. Maghanda ng regalo. Bukas, pupunta tayo sa bahay ng mga Giant. Sige, go. Sa wakas, nakita na kita. Tara, Sir Han, maupo po kayo. Sir Han, kung may kailangan kayo, ako na ang pupunta sa opisina ninyo. Bakit pa kayo nag-abala na puntahan kami? Tito, ang dahilan ng pagpunta ko dito ngayon ay para kay Miss Jian. Xiaoyu, kilala mo si Sir Han? Iniligtas ako ni Miss Jian sa buhay ko. Ang pagpunta ko rito ngayon ay para humingi ng kamay ni Miss Jian upang pakasalan siya. Mukhang may magandang aura si Ginoong Han. Tama nga ang desisyon kong bumalik sa pamilya Jian. Xiaoyu, kailan mo siya iniligtas? Sa pamilya Fu ba iyon? Papa, matagal na iyon. Ang mahalaga, hinanap ako ni Kuya Chu Xuan, di ba? Ang pagliligtas mo sa akin, binibini Jian, ay laging nasa isip ko. At ang birthmark mo, sa balikat, ay malinaw na naaalala ko. Ang birthmark sa balikat? Pero kahit ganon, yung engagement ceremony, parang medyo biglaan. Hindi biglaan, Papa. Gusto ko talaga. Bakit parang ang hirap kilalanin ng binibini Jian para sa akin? Parang iba sa naaalala ko. Wag magmadali. Binibini Jian.
maaari muna tayong magsama ng ilang panahon. Pagkatapos ng lahat, kung wala talagang interes si Binibini Gian, hindi ba't pinipilit ko lang siya? Paano naging pagpipilit iyon? Kuya Chuksuan, ako ay lubos na nasisiyahan sa iyo. Mga kabataan kayo, magkasama muna kayo. Kapag may tunay na nararamdaman na, saka mag-engage, hindi pa huli. Sige, aalis na muna ako. Papa, bakit hindi mo hinayaan si Kuya Chuksuan na itakda na ang petsa ng engagement? Dapat maging maingat sa malaking bagay tulad ng kasal. Ang pamilya Han ay isa sa mga pinakamayayamang pamilya sa Beijing. Ano pa bang pag-iingat? Mukhang tumanda ka na at naguguluhan ka na. Talagang ikinagagalak ko para sa iyo, Ginoong Han. Matagal na tayong naghintay. Sa wakas nakita mo na ang taong nagligtas sa buhay mo. Sa wakas nakita mo na rin ang liwanag. Tumigil ka na at magmaneho ka na lang. Sandali. Sariwang kape! Galing sa kamay! Tikman ninyo! Tikman ninyo. Halika, halika. Halika tingnan mo ito. May kape mula sa gwapong katulong. Sariwang kape! Galing sa kamay! Kuya, ikalawang kuya, huwag kayong maging masyadong istrikto. Mag-post kayo ng kaakit-akit. Bunso, bakit hindi mo hubarin ang iyong damit? Para makita ng mga babae ang iyong abs. Hubarin mo. Wow, Gusto ko ng isang tasa. gusto ko ng 3 tasa. Gusto ko rin. Gusto ko rin. Huwag kayong magsiksikan. Halika, halika, mag-ingat kayo. Hindi ko inaasahan. Ang tanyag na bunso sa magkakapatid na Fu. Hindi na maging doktor na bihasa. Sa halip, nagtatrabaho bilang katulong na lalaki dito at nagbebenta ng kape. Ginoo, mukhang nagkakamali po kayo ng tao. Ang kuya ko ay hindi doktor na bihasa. Gusto po ba ninyong umorder ng kape? Bakit ba sa babaeng ito? Parang pamilyar ang pakiramdam ko. Gusto mo ng kape? Han Ershao, anong ginagawa mo sa ganitong lugar? Huwag mong sabihin sa akin na pumunta ka lang dito para uminom ng kape. Ikaw naman, huwag mong sabihin sa akin na nandito ka lang para magtinda ng kape. Kuya, ito ang latte mo. Salamat, Xiaobei. Ginawan kita ng Amerikano. Amerikano lang ang iniinom ko. Salamat. Kuya, kilala mo ba ang ginoong ito? Kanina niya sinabi na ikaw daw ay isang Diyos ng medisina. Ano ibig sabihin nun? Ay, hindi ko siya kilala. Nagkakamali siya ng tao. Hindi kami magkakilala. Naalala ko na. Siya, ang pinagkakautangan ko. Pinagkakautangan? Magkano ang utang ng kuya ko? Ako ang magbabayad. Hintay ka sandali, kukunin ko. Hala, hindi ba ito ang peke na mayaman ng pamilya Jian? Ang mahirap na dalaga ng pamilya Fu? Si Fu Xiaobei? Bakit naging katulong ka pa? Sa pagiging tao, kailangan mong malaman ang sarili mong kakayahan. Ang pagiging katulong ay bagay na bagay talaga sa'yo. Ang kayamanang ninakaw o inagaw ay kailangang bayaran balang araw. Peke na mayaman ng pamilya Gian. Ang taong tumulong sa akin noon, hindi si Gian Siu, kundi siya pala. Anong ginagawa mo rito? Para lang pagtawanan ka. Mas masaya ako kapag mas masahol ang buhay mo. Umalis ka! Hindi ka welcome dito! Ay, kuya ko. Ilang araw lang ang nakalipas. Magkapatid pa tayo. Ngayon, pinalalayas mo na ako? Nalulungkot ako, kuya. La! Anong pinagsasasabi mo? Hindi ba't ikaw ang umayaw sa amin dahil mahirap kami nang malaman mong anak ka ng pamilya Jian at iniwan mo ang pamilya Fu na nag-alaga sa iyo ng ilang taon nang hindi man lang nagpaalam? Karapat-dapat kayo. Oh, naalala ko. Ikaw ba talaga ang gustong magkaroon ng magandang buhay ang anak mo? Kaya pinalitan ninyo kami ng palihim? Tito. Ikaw pa. Huwag ka nang magalit. Ako ang tunay mong anak. Miss Gian, umalis ka na. May negosyo pa kaming aasikasuhin. Hoy, Kuya Chuksuan. Anong ginagawa mo rito? Tingnan mo sila. Lahat sila, inaapi ako. Sa tingin ko, ikaw ang nang-aapi sa kanila. Salamat, babalik ako para uminom ng kape. Hoy, Kuya Chuksuan. Hintayin mo ako. Sasabay ako sa'yo. Ay, ang saya-saya mo sa pagbibilang ng pera. Kuya, hindi ko inakala na ganito kalaki ang kikitain natin ngayon. 10,000 piso. Kung araw-araw tayong kikita ng ganyan, mabilis lang. Makakapagtayo na tayo ng maliit na kapehan. Bunso,
Ano mang gusto mong gawin, laging susuportahan ka namin. Noong huling imbestigahan natin ang binibining Gian, may impormasyon ba tayong nakaligtaan? Wala po. Talagang si Binibining Gian ang umagaw sa'yo. Imbestigahan mo ang kapatid na babae ni Fu Mingxi. Sa loob ng 2 oras, ibigay mo sa akin ang lahat ng detalye. Opo. Ay nako! Anak ko! Sino ang nagpagalit sa'yo? Sabihin mo kay nanay. Ako ang bahala sa kanya. Kasalanan lahat yan ni Fu Xiaobei. Nagkaroon lang kami ng konting away kanina. Nakita ni Kuya Chuxuan. Ayaw na niyang kausapin ako. Ay nako, huwag kang malungkot. Nasasaktan ang puso ko. Mas mabuti pa ang anak ko. Maputi at malinis. Hindi tulad ni Fu Xiaobei. Ang laki ng birthmark sa balikat. Ang pagligtas sa akin ni Binibining Gian, laging nasa puso ko. At yung birthmark sa balikat ni Binibining Gian, malaki rin ang impresyon sa akin. Birthmark? Anong itsura ng birthmark niya? Meron ako. Tingnan mo. Ito kaya ang birthmark na sinasabi ni Kuya Chuxuan? Mukhang Nalaman na po ni Jihan, Sabihin mo, ang kapatid na babae ni Ji Fu. Si Miss Fu ay napalitan noong sanggol pa sa pamilyang Jian. Kamakailan lang siya nakabalik sa pamilyang Fu. ibig sabihin, si Fu Xiaobei ang tunay na taong nagligtas sa buhay ko. Pasensya na po, Ji. Han. Hindi ko pa po nalaman yon. Ipagpatuloy mo ang investigasyon. Opo. Kailangan kong tignan kung may marka sa balat siya sa balikat. G, Han, American coffee pa rin po ba ngayon? Oh, Hintayin mo muna ako doon. Jihan, narito na po ang kape ninyo. hindi pwede. Hindi dapat malaman ni Chuxuan na si Fu Xiaobei ang nagligtas sa buhay niya. Hoy, si Bei. Salamat, Ginoong Han. Hoy, si Bei. Kanina munti ka nang mahulog. Natakot ako. Buti na lang nandyan si Kuya Chuxuan. Kailangang magkapareho talaga ito sa birthmark. Kung hindi, alam mo ang mangyayari. Oo, huwag kang mag-alala. Fu Xiaobei, inagaw mo na sa akin ang 20 taon ng karangyaan at kayamanan. Ngayon, huwag mo nang subukang agawin ang lalaki ko. Ang posisyon bilang Mrs. Han ay dapat akin. ikaw talaga? Sa wakas, nakita na kita. Hoy, Kuya Chuxuan, huwag mong tingnan. Ang pangit ng birthmark na ito. Si Jian Xiu pala ang nagligtas sa akin. Nagduda pa ako sa kanya. Paano niya nakuha ang birthmark na kapareho ng sa akin? Anong ginagawa mo rito, Jihan? Halos bayad na ang utang ko sa'yo. Ano pang ginagawa mo rito? Naisip ko lang kasi ang sarap ng kape na ginagawa ng kapatid mo. Kaya gusto kong uminom ulit. Mingxi, bakit ka nandito? Xiaobei, pagod ka ba ngayon? Hindi, Mingxi. Itong si Fu Mingxi. Dati, hindi naman siya ganito kainit o kalamig sa akin. Ngayon, ang bait-bait niya kay Fu Xiaobei. Hindi ba't sinabi ko sa'yo hindi ka welcome dito at naglakas loob ka pang pumunta? Hindi mo ba ako kinakatakutan? O si kuya? Mingxi, magkapatid naman tayo kahit papaano. Kailangan ba talagang ganyan kakatigas ang puso? Ngayon mo na lang naalala na magkapatid tayo. Mingxi, alam kong nasaktan ko kayo. Pero wala akong magawa noon. Kaya nga naisip kong bumalik para bisitahin kayo. Salamat sa pagmamalasakit, Bibi. Gian, pero payo ko sa'yo, lumayo ka na lang sa kapatid ko. Kapag may nawala kahit isang buhok sa kanya dahil sa'yo, papahirapan kita. Mingxi, ilang taon na tayong magkapatid. Ilang araw mo pa lang siya nakilala. Ang bait-bait mo na sa kanya. Dahil iba si Xiaobei sa'yo. Hindi siya maarte o mapagmalaki at tunay ang pagmamalasakit niya sa pamilya namin. Karapat dapat siyang mahalin. Mingxi, trabaho ko lang yon. Pamilya naman tayo. Kayong dalawa. Nandito rin si Kuya Chuxuan ngayon. Hindi pa pwedeng magkagalit ng tuluyan sa pamilya Fu. Dapat maintindihan mo ako, tatay. Ang pamilya Jian pa rin ang tunay kong magulang. Ayokong masaktan ang puso nila. Pero hindi ko inakala
na ang puso ng mga magulang at kuya ko ang nasaktan. Ganito na lang. May 5 milyon dito sa card ko. Ito ang baon na binigay sa akin ni tatay. Ibinibigay ko na ito sa inyo. Ituring nyo na lang itong kabayaran. Kunin mo ang pera mo at umalis ka. Hindi namin kailangan yan. Kung sa tingin mo ay kulang ang perang ito, may commercial space pa ako sa gitna ng lungsod. Pwede kayong magtayo doon ng coffee shop. Ate Siyu, kailan ka naging ganito kabait? Talagang mabait si Miss Jian. Kuya Chuxuan, dapat ko lang naman gawin ito. Aray! Ate Siyu, parang ulan ka sa tagduyot. Paano mo nalaman na itong maliit kong tindahan ay araw-araw na nahaharap sa init at hangin at talagang nahihirapan ako? Sa perang ito at sa commercial space, makakapagtayo na ako ng coffee shop. Maraming salamat talaga, Ate Siyu. Nasaan ang titulo ng commercial space? Hoy, Fu Xiaobei! Huwag kang magpakalabis! Mabait naman si Miss Jian. Naniniwala akong hindi siya magbabago ng salita. Siyempre naman hindi. Ipapadala ko agad ang butler para ihatid sa inyo ang titulo. Sige, kami ay maghihintay dito. Fu Xiaobei, maghintay ka. Tatay, nanay, nakapulot ako ng pera ngayon. Tingnan ko nga. Kumusta po? Ito po si Miss Jian, ang ipinag-utos na dalhin na titulo ng lupa. Pakitingnan po ninyo. Salamat po. Tatay, nanay, ito ang titulong ipinadala ni Jian Siyu. Titulo ng lupa? Aray, si Jian Xiu. Pumunta ngayon sa tindahan ng kape. Para sa harapan ng kanyang kuya Chu Xuan, nagpanggap na mayaman upang ipakita ang kanyang pagiging bukas palad. Binigay na sa atin ang titulo ng condo unit. Binigyan pa ako ng 5 milyon. Itong si Siyu. Ngayon ay nagbuhat ng bato na tumama sa sariling paa. Nanay, libreng pera yan. Sayang naman kung hindi natin kunin. Tatay, nanay, medyo inaantok na ako. Uuwi na muna ako para magpahinga. May itatinda pa ako bukas. Itong batang si Xiaobei, nitong mga nakaraang araw ay abala ng abala. Naaawa na nga talaga ako sa kanya. Kasalanan mo? Hindi ba't kayo ni Lola ang may pakana nito? Itutuloy pa ba ang pagsubok? Ilang araw na lang, kaarawan na niya, sa selebrasyon ng kanyang kaarawan. Ang kanyang pagkakakilanlan bilang anak ng pinakamayaman ay sasabihin ko sa kanya. Dapat noon pa ginawa yan. Ito ba ang coffee shop natin? May coffee shop na pala tayo. Xiaobei, ngayong may coffee shop ka na, hindi ka na mahihirapan sa init at ulan. Xiaobei, para sa sorpresang ito para sa'yo, mga kuya mo, nagsikap talaga. Gusto na gusto ko talaga itong coffee shop. Pero ang pamilya natin, saan nanggaling ang napakaraming pera? Huwag kang mag-alala sa mga materyales na ito. Galing lahat kay kuya. Sabi niya, tira-tira lang ito sa renovation ng mga katrabaho niya. Kinuha namin, sakto lang ang paggamit. Sige, kayong dalawa na ang bahala. May aasikasuhin ako, aalis na ako. Paalam. Oh, nga pala. Xiaowei. Heto. Ito ang secret recipe na inayos para sa'yo ni Third Kuya. Secret recipe? Anong secret recipe? Ito si Third Kuya. Espesyal na ginawa para sa'yo. Kape, para pumayat. Kape para pumayat? Pero walang side effect to, di ba? Huwag kang mag-alala. Wala itong side effect. Pampapayat lang talaga. Si. Nanay. Tita. Close pa tayo? Madam Jian ang tawag sa akin. Lola, huwag kang magpakalabis. Teritoryo ito ng pamilya Fu. Ay naku, ang tindahang ito, kailan pa naging sa inyo? Kailan naging sa amin? Tanungin mo ang paborito mong anak. Ma, wala akong kinalaman dito. Mukhang sakim lang talaga ang mga Fu. Tumahimik ka. Ngayon nga, gusto kong malaman, gaano katigas ang buto ng mga Fu? Kung ayaw mong maghirap, ibigay mo agad ang titulo ng lupa at ang bank card sa anak ko. Si. Nanghihingi pala ng limos. Tingnan mong mabuti. Kaninong pangalan ang nakasulat dito? Dito na lang tayo. Katabi lang ng tindahan ni Jian Siyu. Nakaka-bad trip. Imposible yan. Saan mo nakuha ang pera? Galing ba yan sa pamilya Jian? Huwag kang magpakalabis, Jian Siyu. Pinaghirapan ko ang perang ito. Heto ang bank card at titulo mo. Kung mawala, di ako mananagot. Ikaw.
Ginang Fu, inatasan ako ng aming presidente na puntahan ka para ibigay ang regalo para sa pagbubukas ng negosyo mo. Ano ito? Ito ay ang titulo ng lupa ng isang kapehan sa Colombia. Sabi niya, napakagaling mo raw magtimpla ng kape, kaya binigyan kanya ng isang kapehan. Hindi ko ito matatanggap. Masyadong mahalaga ito. Pwede. Ginang Fu, huwag kang mag-alala, tanggapin mo na. May nagbayad na nito para sa iyo. May nagbayad para sa akin? Sino ang nagbayad? Hindi pa ako nakakadalaw sa iyong nakababatang kapatid na babae mula nang umuwi siya. Isang maliit na regalo lamang ito. Masyado kang mapagbigay, Ginoong Zhang. Huwag mong masyadong palayawin ang kapatid ko. Hindi naman. Ikaw na kapatid ang tunay na mapagpalayaw sa kanya. Sa pagbili nitong kapehan, malaki rin ang naitulong mo. Fu Xiaobei, ang galing mo talaga. Ang bilis mong nakakonekta sa isang mayamang tao. Bukod sa pinakamayaman, wala akong narinig na may kayang gumastos ng ganoong kalaki para bilhin ang isang buong kapehan. Kayo po ba ay? Ako ang ina ng pamilya Jian. Sino po ba ang inyong pinuno? Ang aming pinuno ay hindi basta-basta matatanong ng mga maliliit na pamilya tulad ninyo. Huwag kayong mag-ambisyon. Ano naman ang pamilya Fu? Kung talagang makapangyarihan ang pinuno ninyo, bakit pa siya magbibigay ng regalo sa kanila? Sa palagay ko, baka may pagkakamali lang. Anong misunderstanding pa ba? Ang dami talagang tsismoso at mapaggulo. Miss Fu, pakisuyo, tanggapin mo ang kontrata para makapag-ulat na rin ako. Oy, Kayo, mag-ina ng pamilyang Jian. Kung wala naman kayong importanteng gagawin dito, umalis na kayo. Hindi kayo welcome dito. Fu Xiaobei, 20 taon kang nakitira at kumain ng libre sa bahay namin. Ngayon, panahon na para gantihan mo ang aming pag-aaruga. paano ko kayo gagantihan? Ang coffee shop at coffee plantation mo, kukuha kami ng kalahating share sa bawat isa. Paano na si third brother? Huwag kang mag-alala. Nandito si third brother. Hindi kita pababayaan. Paano kung hindi kami magbigay? Kung hindi, hindi kami aalis. At hindi ninyo magagawang magbukas ng maayos. Maglakas loob ka. Mukhang ayaw na ng pamilyang Jian na magpatuloy sa negosyo sa Beicheng. Ang yabang mo! Akala ng iba, kayo ang pinakamayaman sa Beicheng. Tingnan natin kung paano mo kami pahihirapan. Sa loob ng 3 minuto, itigil ang lahat ng negosyo sa pamilyang Jian. I-blacklist sila sa buong industriya. Kuya, tulad ka pa rin ng dati. Palagi ka nalang nagpapanggap. Ano? Itinigil na ng pinakamayaman ang pakikipagtulungan sa atin. Wala naman tayong ginawang masama sa kanya. Hindi ito posible. Bilisan mo! May malaking problema sa bahay. Hoy, ingat sa pag-uwi. Sino ba talaga ang inaway ninyo? Bawiin ng pamilya Fu ang lahat ng pamumuhunan nila. Itigil ang lahat ng pakikipagtulungan. Wala na. Talagang wala na tayo ngayon. Ang batang yon, wala namang koneksyon sa mayamang pamilya Fu. Ano ba talaga ang nangyayari? Ma, pa, mag-isip na kayo ng paraan. Kakakamit ko lang ng magandang buhay. Hindi pwedeng mabangkarote ang pamilya Jian. Ang problema natin ngayon, baka ang pamilya Han lang ang makakatulong para malampasan natin ito. Kailangan naming gawin ng nanay mo ang lahat ng paraan para mapakasal ka na kay Han Chuchuan ng maaga. Papasukin mo ako. Kailangan kong makausap ang presidente ninyo. Walang appointment? Hindi ka maaaring pumasok. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang nobya ng presidente ninyo. Nobya? Sa panahon ngayon, ang daming babae na nagpapakilalang nobya ng presidente namin? Sino ka ba? Ikaw. Hoy, Miss Jian. Nandito ka para kay President Han? Wala na. Hindi kaya totoong nobya siya ni President Han? Miss Jane, dito po tayo? Boss Han. Kuya Chuxuan, sa wakas nakita na kita. May kailangan ka ba sa akin? Sa opisina mo na lang tayo mag-usap. Anong ginagawa mo? Kuya Chuxuan, kailan tayo magpapakasal? Gusto kong bigyan ka ng isang di malilimutang seremonya ng engagement. Huwag tayong magmadali. Kuya Chuxuan, ayaw mo ba talagang pakasalan ako? Huwag mong kalimutan, noong bata pa tayo, ako ang nagligtas sa'yo. Siyempre, hindi ko nakalimutan. Ako lang ay
Natatakot lang na baka isipin mong masyadong biglaan. Hindi, Kuya Chuxuan. Gusto kong pakasalan ka kaagad. Bakit ka nagmamadaling magpakasal, Miss Jane? Baka may itinatago siya. Pagkatapos ng 20 mo na kaarawan, saka tayo mamili ng araw. Sige, ikaw ang bahala. Sa totoo lang, Miss Jane, mula nang makilala kita, mas madalas nang ngumiti si Boss Han. Pero kailangan mo rin, Assistant Zhang, na magsalita ng mabuti tungkol sa akin kay Kuya Chuxuan. Siyempre naman, gaya ng isang katulad mo, Miss Jane, nakaakit-akit, kahit hindi ko sabihin, alam kong gusto ka talaga ni Boss Han. Pero palagi kong naiisip, na malamig siya sa akin. Si Boss Han kasi, hindi pa nakakaranas magmahal. Wala siyang karanasan. Okay lang, tulungan kita sa kanya. Maraming salamat, Assistant Zhang. Kapag ako na ang naging Mrs. Han, siguradong may kapalit ito para sa'yo. Sa totoo lang, dati niyang pinaghinalaan na ang nawawalang anak na babae ng pamilyang Fu ang tunay na nagligtas sa kanya. Pero sa huli, ikaw pa rin ang pinili niya. Ibig sabihin, tunay kanyang gusto. Fu Xiaobei, talaga namang hindi ka nawawala. Hintayin mo lang. Xiaobei, Aray. Ang sakit ng tiyan ko. Sobrang sakit ng tiyan ko. May problema ang kape nyo. Fu Xiaobei, mga haskang mang-akit kay Chuxuan. Papatayin ko ang negosyong kape mo. Alam mo na ang gagawin, di ba? Oo, alam ko. Huwag kang mag-alala. Hindi magtatagal ang kanyang kapihan. Ikaw na ang bahala. Si. Hoy, huwag mo nang inumin yan. Di malinis ang kape na to. anong nilagay mo sa kape? Anong nilagay ko? Kayong mga naglagay ng kung ano, di ba? Aray. Sinira ninyo ako. Kuya, pakicheck nga ang CCTV. Hoy, huwag na mag-check ng CCTV. Tatawag ako ng pulis. Anong nangyayari dito? Fu Xiaobei, para lang makabenta ng kape, kayang-kaya mong gumawa ng kahit ano. Naglagay ka ng droga sa kape ng customer. Hindi pa napatutunayan kung may droga nga. Pero sigurado ka na agad na may nilagay kami sa kape? Anong ginagawa mo? Hindi ako allergic sa kape. At hindi sumasakit ang tiyan ko. Nandito na ang testigo at ebidensya. Tatawag ako ng pulis. May droga ba talaga o wala? Ipatingin natin sa laboratorio yung kape na di pa nauubos at malalaman natin ang totoo. Chuxuan, anong ginagawa mo rito? Dumadaan lang ako, parang maingay kasi. Kaya pumasok ako para tingnan. Tama si Jihan. Ang natirang kape natin, ipatingin muna natin. Bago tayo magreklamo sa pulis. Huwag nilang malaman na ako ang may gawa. Lalo na at nandito si Chuxuan. Baka masira ang kasal natin. Hoy, huwag na tayong magreklamo sa pulis. Fu Xiaobei, ang customer ay nasa tindahan mo. Nagkasakit dahil sa kape. Isara mo na lang ang tindahan mo at ayusin. Magbayad ka na lang. Para matapos na. Bakit? Takot ka nang marinig ang pulis? Baka binayaran mo ang taong ito para manggulo lang. Paano naman nangyari yun? Chuxuan? Natakot lang ako kanina. Kaya ganoon ang sinabi ko. Sa ngayon, mukhang ang taong ito ang nanggugulo. Umalis ka na. Ate Xiaoyu, ang bilis mo namang magbago ng mukha. Kanina pa, determinado kang may inilagay ako sa kape ko. Ngayon, iba na ang pananaw mo. At saka, nang sabihin mong umalis siya, umalis agad. Ang bait naman niya, di ba? Huwag mo akong pagbintangan. Wala akong kinalaman diyan. Alam kong ikaw ito. Hindi ka welcome dito. Umalis ka na ngayon din. Mabuti nang naayos ang problema. Tara na. Aalis na ako. Fu Xiaobei, naglakas loob kang mapahiya ako sa harap ni Chuchuan. Maghintay ka lang. Kuya, kapag nakita mo si Han Chuxuan, pakisabi sa kanya, salamat, ha? Tumulong siya sa akin kanina. Hindi ko pa nagawa na magpasalamat sa kanya. Normal lang yan. Gagawin yan ng may konsensya. Hindi na kailangang magpasalamat. Kuya, kailangan nating tumanaw ng utang na loob. Sige, hahanap ako ng oras para magpasalamat sa kanya. Kuya, ang bait-bait mo talaga. Hoy, Xiaobei! Hindi pa kita naitanong. Kumusta naman ang pakiramdam ng pag-uwi? Mabuti naman. Mabait sa akin sina mama at papa. At mas mabait pa ang mga kuya ko. Ang sarap sa pakiramdam na may nagmamahal sa'yo. Xiaobei, kain na. Ano ba nangyari sa akin kanina? Gusto ko pang halikan si Xiaobei. Yung nangyari ngayon, halatang si Jian Siyu ang may pakana. Bakit ba lagi niya itong inaapi si Fu Xiaobei?
Hindi ko talaga maintindihan kung ano ba ang gusto niya. Boss Han, masalimuot ang relasyon nilang dalawa. Baka may ilang hindi pagkakaunawaan na hindi natin alam. Kahit na may pareho siyang birthmark sa balikat. Parang ibang tao na siya ngayon. Oo nga pala. Yung batang babae na sumagip sa akin noon, nakita rin ni Butler Ma. Pumunta ka kay Butler Ma para kumpirmahin kung si GNCU nga ba talaga yon. Si Boss Han. Xiao Yuha, sinabi ba ng pangalawang anak na lalaki ng pamilyang Han, kailan ba kayo magpapakasal? Oo nga, tapusin mo na ang usapin sa kasal. Sabi ni Kuya Chuxwan, pagkatapos ng aking kaarawan, saka palang pag-iisipan ang engagement. Xiao Yuha, kailangan mong maging maayos sa pakikitungo kay Han Chuchuan, ang aming pamilyang Jian. Ikaw lang ang pag-asa para makaahon. Sinabi sa akin ni Assistant Zhang, pupunta si Kuya Chuxwan bukas sa Gofan Hotel para sa isang dinner party. Pupunta ako bukas para hanapin siya, para ipahayag niya agad ang relasyon namin. Xiao Bei, bukas na ang iyong kaarawan. Naghahanda kami sa Guofan Grand Hotel ng birthday party para sa iyo. Ang Guofan Grand Hotel? Napakamahal doon. Isang simpleng kaarawan lang ito. Hindi mo kailangang mag-aksaya ng ganoon. Xiao Bei, dapat ipagdiwang ng maayos ang iyong 20 kaarawan. Huwag kang mag-alala tungkol sa pera. Ito ang unang kaarawan mo. Matindi ang pagpapahalaga ng iyong 3 kuya at naghanda pa sila ng gown para sa iyo. Kung ganun pala, pupunta muna kami ni Third Brother sa Guofan Grand Hotel para i-promote ang aming kape para pumayat. Ha ha ha, sundin ang gusto mo. Basta masaya ang aking mahal na anak na babae. Ako ang panganay na anak na babae ng pamilyang Jian, ang fiancé ni Han Chuxwan, ang presidente ng Han Group. Anong karapatan mong pigilan ako? Ito ay birthday party ng anak na babae ng pamilyang Fu. Walang papapasukin ng walang imbitasyon. Ang pamilyang Han ay isang kilalang pamilya. Kapag ininsulto mo ako, ininsulto mo ang pamilyang Han. Kaya mo bang panagutan iyon? Ano ang nangyari? Manager, ang babae, sabi niya, siya ang nobya ni Han Ershao. Wala siyang imbitasyon sa party. Gusto pa talagang pumasok ng pilit. Mukhang mamahalin ang suot ng dalawang to. Sabi nila, nobya raw sila ni Han Ershao. Posible naman. Hindi natin pwedeng pagalitan si Han Ershao. Sige na, papasukin na natin. Opo. Bakit wala pa si Third Brother? Bakit nandito si Fu Xiaobei at ganyan pa ang suot niya? Nagpapasexy ba yan para kay Brother Chuchuan? Ay, si Xiaobei pala to. Bumagsak na ba ang coffee shop mo? Kaya dito ka na nagde-deliver sa mamahaling venue? Mukhang naghahanap ka lang ng sugar daddy. Sa totoo lang, ang mamahaling party na sinasabi mo, birthday party ko yan. Ma, kailangan nating mag-isip ng paraan para mapaalis si Fu Xiaobei. Kung hindi, kung agawin niya sa akin si Brother Chuchuan, anong gagawin ko? Birthday party mo? Tumingin ka ng mabuti. Ito ay birthday party ng anak ng pinakamayaman. Anak ng pinakamayaman? Wala namang sinabi si Third Brother tungkol sa anak ng pinakamayaman. Mas mabuti pang umalis ka na ng maayos. Baka kasi pag pinaalis ka ng guard, mas mahirap pa ang sitwasyon mo. Kayong dalawa ang dapat umalis. Aray, ito pala yung Third Brother kong tamad. Ano? Nang hihingi ka ng limos? Paano kayo nakapasok? Parang hindi naman kami nagpadala ng imbitasyon sa pamilya Jian. Nagpadala kayo ng imbitasyon sa amin. Ano ba kayo? Seryoso na talaga sa pag-arte. Tingnan mo yung tao. Kamukha ba ng pangatlong anak na lalaki ng pamilya Fu? Balita ko, simple lang ang pamumuhay ng pamilya Fu. Ang 3 anak na lalaki ng Fu mula pagkabata ay pinagdaanan ang hirap sa lipunan para magsanay. Ang pinakamaswerte ay ang nag-iisang anak na babae ng Fu. Hindi kailangang magtiis sa lipunan. Mamana na lang ang yaman at may 3 kuya pang nagmamahal sa kanya. Anong kalokohan ang pinagsasasabi ninyo? Mukha silang 2 dukha. Paano sila magiging anak ng pinakamayamang pamilya? Sa tagal ko sa pamilya Fu, hindi ko pa narinig na sila ang pinakamayaman. Ano pang pakikipag-usap sa kanila? Tawagin mo agad ang seguridad para paalisin sila. Tama. Paalisin na agad ng seguridad yang 2. Baka pagdating ng tunay na pinakamayaman, malaman niyang nagpapanggap yang 2, magalit sa atin lahat. Anong gagawin natin? Di pa nagtatagal si Fu Xiaobei sa pamilya Fu. Natuto na ng panloloko. Ang galing mo talaga.
Anong karapatan mo para sabihin yan sa akin? Grabe na ang pang-aapi ninyo. Kung ganito ang trato ninyo sa kapatid ko, sige, wala na akong dahilan para magpapaumanhin pa sa inyo. Pulubi ka. Tingnan natin kung anong magagawa mo. Sino ba yung nagkakagulo dyan? Silang dalawa yon. Palabasin nyo na yung dalawang impostor na yan. Baka madumihan pa ang birthday party ng anak ng pinakamayaman. Sigurado ka bang palalayasin mo kami? Okay lang kung kami ang tinatakot mo, pero pati ba naman ang manager ng hotel? Manager, itong dalawang to, ang babae. Ang trabaho ay mangakit ng mga anak mayaman. Ang lalaki naman, mandaraya. Sige na, paalisin nyo na sila. Binibini. Medyo maganda ka nga. Kung gusto mong maghanap ng sugar daddy, pwede kitang bigyan ng pagkakataon. Kapag sumama ka sa akin, siguradong di ka magugutom. Fu Xiaobei, sumagot ka na. Magandang pagkakataong ito para sumikat ka. Oo nga, Xiaobei. Sumagot ka na sa manager na ito para di ka na mahirapan pa. Giliw ko, sumama ka na sa akin. Huwag mo siyang hawakan ulit. Babaliin ko ang binti mo. Sige, sinipa mo ako. Mukhang gusto mo nang mamatay. Third brother, huwag kang padalos-dalos. Siguradong si Jian Siu ang may gawa nito para galitin tayo at mapahiya tayo. Xiaobei, third brother, di ko kayang panoorin lang na inaapi ka ng iba. Fu Mingxi, ang tapang mo talaga. Naggulo ka pa sa birthday party ng anak ng pinakamayaman? Mukhang gusto mo nang mamatay? Kapag dumating na ang pinakamayaman at ang mga kasama niya, tingnan natin kung paano mo ito aayusin. Tumahimik ka. Kahit na siya ang pinakamayaman, kailangan pa ring maging makatuwiran. Mga tauhan niya, mukhang tao pero hayop ang ugali. Tingnan natin kung paano niya ito tatakpan sa harap ng lahat. Pinaiiral mo ang kapangyarihan ng pinakamayaman. 1 kilos lang niya, pwede kanyang ipahamak. Parang langgam lang na kayang durugin. Fu Xiaobei, makinig ka sa akin. Pagdating ng pinakamayaman, huwag mong sasabihing magkakilala tayo. Baka kami pa ang pagbuntunan ng galit. Sa oras na yon, huwag kang umasa, natutulungan ka namin. Mabuti pa nga, sa buong buhay ko, ayaw kong magkaroon ng kinalaman sa inyong mag-ina. Ikaw! Tol, nasaktan na to, nag-away na rin, umalis na tayo dito. Pagdating ng pinakamayaman, baliktarin man nila ang katotohanan. Mahihirapan na tayong magpaliwanag. Anong nangyari? Ay, di ba't yan ang sekretary ng panganay na anak ng pinakamayaman? Anong nangyayari? Sir, bakit po kayo nandito? Malaki ang ingay dito sa lugar mo. Pumunta ako para tingnan kung anong nangyayari. Ay, wala po yun. May 2 daga kasing pumasok dito. Huwag kayong mag-alala. Paalisin ko na agad yung mga daga. Siguradong hindi makakaabala sa mga bisita. Tama po, sir. Wala pong kinalaman dito ang manager. Kung may sisihin, yung 2 dagang yon ang dapat sisihin. Napakatuso talaga nila. Tama po, sir. Itong magkapatid na ito, dahil sa pera, nakasuot ng mga damit na hindi naman bagay. Nagbebenta sa kalye. Ngayon, pumasok sila ng palihim dito. Hindi natin alam kung ano ang balak. Ano pa ba ang balak nila? Gusto lang nilang makipagkilala sa mayayaman para umangat ang buhay nila. Ay, narinig ko. 3 raw ang anak na lalaki ng pinakamayaman. Kailangang mag-ingat tayo sa kanya. Tama, dapat paalisin na siya agad. Paalisin lang. Parang pinagbigyan pa sila. Dapat bugbugin sila bago palayasin. Para matuto sila sa ginawa nila. Narinig nyo ba? Kung hindi kayo aalis, huwag nyo nang sisihin ang sarili nyo. Tangang bulag. Hindi mo pa nga madistinguish ang daga sa may-ari. Sa tingin ko, ikaw ang dapat umalis. Tahimik po, malapit nang lumabas ng pinakamayaman. Magbigay-bugay po tayo. Tahimik po tayong lahat, malapit nang lumabas ang pinakamayaman. Bigyan natin siya ng masigabong palakpakan. Siya ba ang pinakamayaman? Mga ginang at ginoo, maligayang pagdating sa inyong lahat. Ngayong araw na ito, kayo ay narito upang saksihan ako, pati na ang aming pamilya, sa pinakamakabuluhang araw. Alam naman nating lahat na ang handaan ngayon ay para sa kaarawan ng aking anak na babae. Ngunit higit na mahalaga, ito ay para sa kanyang pagbabalik. Ito ang aking minamahal na anak na babae, si Fu Xiaobei. Xiaobei, halika na rito. Huwag kang matakot, third brother. Samahan kita.
Sa ngalan ng pamilya Fu, ipinahahayag ko na lahat ng ari-arian ng pamilya Fu ay mapupunta sa aking kapatid na si Fu Xiaobei. Mula ngayon, kung sino man ang mga has na apihin ang aming prinsesa ng pamilya Fu, ay kaaway ng aming pamilya. Ako ang magiging pinakatapat na kabalyero ni Xiaobei. Third brother, nananaginip lang ba ako? Xiaobei, hindi ito panaginip. Lahat ng ito ay totoo. Kung hindi ka naniniwala, kuryutin mo ako. Baka naman, ang pamilya namin talaga ang pinakamayaman. Naku po, ito ay isang bagay na hindi ko man lang maisip sa aking panaginip. Imposible. Nagtutulungan kayong magsinungaling, di ba? Halos 20 taon na akong naninirahan sa pamilya Fu. Paano ko hindi malalaman? Ang pamilya Fu ang pinakamayaman. Dahil mahilig ka sa pera at ayaw sa mahirap. Totoo, ang pamilya Fu ay mayroong patakaran ng aming mga ninuno na sinusubukan ang mga kabataang wala pang 20 taong gulang. At ikaw, hindi ka pumasa sa pagsubok ng mga magulang. Katawa-tawa talaga. Anong pagsubok? Nagtutulungan lang kayong lokohin ako. Ngayon, baligtad pa ang nangyari. Ako pa ang may problema. Hindi naman ikaw pinabayaan ng pamilya Fu. Kahit hindi namin sinabi sa'yo na kami ang pinakamayaman, hindi ka naman namin kinulang sa anuman. Ngunit ikaw, mula pagkabata, sinamantala mo ang pagmamahal namin sa'yo at itinuring kaming mga katulong. Marami ka pang reklamo sa mga magulang at paulit-ulit na nagsalita ng walang galang. Bakit pa natin siya pinagsasabihan ng marami? Anuman ang kanyang katayuan, hindi siya makakapantay kahit sa isang hibla ng buhok ni Xiaobei. Sige, piliin ninyo si Fu Xiaobei. Magdudusa kayo sa pagsisisi. Nasaan ang manager? Ano pang hinihintay ninyo? Sige na, paalisin ninyo ang mga daga. Ako po ang nagkamali. Hindi ko nakilala ang inyong kadakilaan. Nagkasala ako sa inyong dalawang mahal na tao. Sila pong mag-ina ang sadyang ng akit. Paalisin ko na po sila agad. Bitawan ninyo ako. Bitawan ninyo ako. Bitawan ninyo ako. Fu Xiaobei, ninakaw mo ang halos 20 taon kong buhay sa pamilya Jian. At ngayon, kinuha mo rin ang kayamanan at karangalan na dapat ay sa akin. Magdudusa ka rin. Xiaobei, hindi mo kami masisisi kung nagtago kami ng totoo sa'yo, di ba? Hindi ba't yan ang salinlahi ng pamilya Fu? Sa totoo lang, kahit na pinakamayaman o simpleng pamilya lang, basta totoo ang pagmamahal ninyo sa akin, sapat na yon. Mabuti. Xiaobei, ito lahat ng ari-arian ko. Kung ayaw mong magtrabaho, pwedeng-pwede kang maging rentista. Hindi pwede kuya, napakamahal nito. Kunin mo na lang ulit ito. At Xiaobei. Ito, hindi lang ito simpleng relos, kundi isang mini computer din. Heto, para sa'yo. Salamat, second brother. Naku, huwag kang mahiya sa akin. Tanggapin mo na. Ang gamot na ito ay aking imbento, lunas sa lahat ng uri ng lason. Pero sana, hindi mo ito kailanganin. Xiaobei, ang jade pendant na ito ay mahalagang pamana ng pamilya Fu. Ipapamana ko ito sa'yo. Salamat ma, aalagaan ko ito ng mabuti. Boss Han, nakita ko na si Manager Ma. Inulit-ulit kong kinumpirma. Talagang sigurado siya. Si Miss Jian Xiu sa litrato. Ang babaeng tumulong sa'yo noon. Pero bakit wala akong kahit anong alaala kay Jian Shu noong bata siya? Boss Han? Boss Han? Baka matagal na masyado. Malabo na ang alaala mo. Lahat ng ebidensya ngayon ay nagsasabing si Miss Jian Shu ang tumulong sa'yo. Huwag mo nang pagdudahan pa. Kung gayon, ihanda mo na ang mga bagay-bagay para sa aming engagement ni Miss Jian. Huwag mo na itong sabihin kay Lolo. Naiintindihan ko. Chuchuan, handa ka na ba? Magsisimula na ang salo-salo ng pamilya Fu. Aalis na tayo. Sige Lolo, umalis na tayo. Binabati kita, Boss Fu, sa pagbabalik ng iyong anak na babae. Salamat, salamat. Ang ganda-ganda ng bata. Maligayang kaarawan sa bata. Maligayang kaarawan. Hoy, meron pa yata tayong dalawang espesyal na bisita na wala pa? Ang sinasabi mo ba ay si Ginoong Han at si Chu Xuan? Si Han Chuxuan ba yun? Parang ang dating, parang malapit ang relasyon ng aming mga pamilya. Maligayang pagdating, Ginoong Han at Ginoong Han. Pasensya na sa inyong lahat. Matanda na kasi ako. Mahina na ang mga binti ko. At nahuli na naman ako. Ginoong Han, malaking karangalan na po ang inyong pagdating. Magandang araw po, Tito Fu, Tita Fu. Narinig ko po na nakita na ni Ginoong Fu ang kanyang tunay na anak na babae.
Ito po ba yung batang yon? Magandang araw po, Lolo Han. Napakabait na bata talaga. Kung maaari lang, sana ikaw ang mapangasawa ng apo kong si Chu Xuan para maging apo ko na babae. Lolo, wag po kayong magbibiro. Ang arte-arte mo, puro ka seryoso. Narinig ko, Chu Xuan, at si Xiao Bei ay matagal nang magkakilala at tinulungan pa niya si Xiao Bei. Wala yun. Wag po kayong mag-alala, tita. Sige, sige. Kayo na ang mga kabataan, mag-usap-usap kayo. May sasabihin pa kami ni Lolo Han. Maligayang kaarawan, Binibining Fu, koma. Ito ang regalo ko para sa iyo. Salamat. Hindi mo pa alam, Ginoong Han. Kanina, yung mag-ina ng pamilyang Jian, dumating talaga para hanapin ka. Paumanhin. Hindi ko sila sinabihan na pumunta. Sila. Nagdala ng abala sa inyo. Wala, nasanay na kami. Ang galing ng relasyon ni Ginoong Han. Sa pamilyang Jian nag-apologize ka pa para sa kanila. Huwag ka ngang masyadong magsalita. Bisita pa rin si Ginoong Han. Oo nga. Kami at si Xiao Bei ang magkakapamilya. Yung ibang tao diyan, huwag nang magpanggap na malapit. Kuya, huwag ka nang magsalita. Ginoong Fu, hindi ko alam kung sinabi sa iyo ni Lao Fu noong nabubuhay pa siya na noong panahong iyon ay mayroon kaming kasunduan sa pamanhikan sa pagitan ng aming mga pamilya. Ito ay para kay Xiao Bei at Xiao Xuan, ang kasal ng dalawang bata. Mahigpit ang tradisyon ng inyong angkan. Kaya tungkol sa kasunduang ito, hindi ko ito binanggit hanggang ngayon. Totoo pong nabanggit ng aking ama ang usapin ng kasal sa pagitan ng Fu at Han. Subalit, ang mga saloobin ng mga kabataan ngayon, hindi natin masasabi. Kung magkagustuhan naman ang dalawang bata, siguradong wala kaming tutol. Mayroon akong magandang mungkahi. Ganito ang naisip ko. Papasukin natin si Xiao Bei sa Han Group para matuto kay Chu Xuan para naman magkaroon ng pagkakataon ang dalawa na mapalapit ang loob sa isa't isa. Sige, sundin natin ang payo ni Lolo Han. Xiao Bei, ito na ang bagong bahay natin. Tapos na rin ang pag-aayos ng kwarto mo. Tingnan mo mamaya. Ang lahat ng ito, parang panaginip lang. Xiao Bei, hindi na namin pahihirapan pa ang buhay mo. Oo nga pala, nandito kayong lahat ngayon. May gusto akong pag-usapan sa inyo. Plano kong gawing assistant ni Han Chu Xuan si Xiao Bei sa ngayon para matutunan niya kung paano pamahalaan ang kumpanya, pati na rin ang mga paraan sa negosyo. Ano? Gagawin mong assistant ni Han Chu Xuan si Xiao Bei? Nabangkarote na ba tayo? Tutol ako. Bakit ang bilis-bilis? Maging assistant ni Han Chuxuan? Pwede naman. Pero bakit kaya? Bakit hindi na lang ako sumunod sa pag-aaral kina kuya? Tama. Mahal na mahal nga ninyo siya. Di wag na lang matuto. Hindi naman natin kailangan ng pera ni Xiao Bei. Tama si second brother. Ang gusto ko lang, maging masayang prinsesa si Xiao Bei. Ang mga kuya mo, ayaw nilang mahirapan ka. Kung sumunod ka sa kanila, magiging pabago-bago lang ang interes mo. Ang Han Group at ang ating pamilyang Fu ay madalas magkaroon ng transaksyon at si Chu Xuan ay isang matagumpay na negosyante sa Beijing. Kung makakasama mo siya, marami ka talagang matututunan. Siyempre, irerespeto rin ng daddy ang desisyon mo. Tama ka, Dad. Gusto kong subukan. Ano? Xiao Bei, sigurado ka na ba? Gusto ko pa ring subukan para may matutunan ako at makatulong sa inyo balang araw. Mabait talaga ang anak ko. Matalino naman ang kapatid ko. Mabilis lang yan matututo. Kung may problema, sabihan mo kami. Huwag kayong mag-alala. Aalagaan ko ang sarili ko. May isang bagay akong sasabihin sa iyo. Kailangan kong ipaalam sa iyo. Sa mga susunod na araw, pupunta si Fu Xiao Bei para magtrabaho sa Han Corporation. Sa ngayon, nakatalaga siya bilang assistant mo. Fu Xiao Bei? Wow, Pumayag ba ang pamilya Fu na maging assistant ko siya? ayaw nga nila. Pero magkaibigan naman ang ating mga pamilya. Ang pamilya Fu, pinadala nila rito ang anak nilang babae para matuto. Kailangan mong seryosohin ito. Huwag kang mag-alala, Lolo. Alam ko ang gagawin ko. Oo nga pala, palaging low-key ang pamilya Fu. Si Xiao Bei ay anak ng pinakamayamang tao. Kailangang panatilihing lihim yan. Naiintindihan ko, Lolo. Kuya, bakit hindi ka pa natutulog? Ikaw rin naman, hindi pa natutulog. Salamat, kuya.
Anong problema? Xiao Bei, ayaw kong pumunta ka sa Han Corporation bilang assistant. Natatakot ako na maaapi ka, lalo na yung si Han Chuxuan. May masamang hangarin yan. Nag-iisip ka lang ng masyado, kuya. Tumulong nga sa akin si Han Chuxuan dati. Xiao Bei, gusto mo ba yung si Han Chuxuan? Kailangan kong maagang gumising bukas para pumasok sa trabaho. Matutulog na ako. Kung magagusto si Xiao Bei kay Han Chuxuan, wala na ba talagang pag-asa para sa akin? Hoy, anong ginagawa mo? Ma, ayon kay Assistant Zhang, pinapapasok ni Chuxuan si Fu Xiaobei sa Han Corporation. Anong karapatan niya? Hoy, kumalma ka nga. Isang maliit na assistant lang naman siya. Assistant to the President iyon. Iyon ang pinakamalapit na tao kay Han Chuxuan kapag nagkagustuhan sila sa pagdaan ng panahon. Ano na ang gagawin ko? Ano naman kung ganon? Ngayon, ikaw ang nasa puso ni Chuxuan. Fu Xiaobei, talagang hindi ka nawawala ano? Mga agaw ka pa ng lalaki sa akin. Huwag mong sisihin kung maging walang awa ako sa iyo. Assistant Zhang, si Fu Xiaobei ba ang papasok ngayon? Inilagay siya ni President Han sa Office of the President bilang assistant. Hoy, ikaw talaga, Fu Xiaobei. Huwag kang maghangad na mang-akit kay Chuxuan. Assistant Zhang, ang pagpunta ni Fu Xiaobei dito ay para lang sirain ang relasyon namin ni Chuxuan. Huwag mo siyang papasukin. Pupunta ako dyan at ako ang bahala kung may mangyari. Miss Jian, kayo ang magiging babaeng may-ari ng pamilya Han sa hinaharap. Ang bagay na ito, susundin ko ang inyong utos. Magandang araw. Bagong empleyado ako ng Office of the President. Ako si Fu Xiaobei. Narito ako para mag-report. Sandali lang. Tatawagan ko muna ang Office of the President para kumpirmahin. Hello? Hello, Assistant Zhang. May isang babaeng katrabaho na nagngangalang Fu Xiaobei na narito para magpa-empleyo. Ano sa tingin ninyo? Kinamumuhian ni President Han ang mga babaeng basta na lang nanliligalig sa kanya. Huwag ninyong payagang lumapit ang ganitong klaseng babae kay President Han. Kailan po ba matatapos ang onboarding ko? Kailan po kaya yan? Wala ka bang pasensya? Gusto mo pang makapasok sa Hans? Xiao Bei, pagod ka ba sa unang araw mo? Tara, mag-lunch tayo. Libre ko yan para sa'yo. Hindi na, kuya. Wala ka bang mata? Kahit aso, hindi nakaharang sa daan. Nakatayo ka ng matagal dito sa reception. Paano ako magtatrabaho? Hintayin mo ako dyan, Xiao Bei. Pupunta na ako dyan. Han Chuxuan, bumaba ka riyan. Ganito ba ang trato ng Hans Group sa kapatid kong si Xiao Bei? Magandang araw po, sir. Pwede ko pong makita ang visitor's pass ninyo. Visitor's Pass? San ba ako pupunta na kailangan pa ng Visitor's Pass? Ako si Fu Mingxi. Subukan mong hawakan siya ulit. Kuya, wag na. Miss Fu, Mr. Fu, paumanhin po, inaanyayahan kayo ni President Han na pumunta sa taas. Abala talaga si President Han. Buong umaga mo pinabayaan si Xiao Bei sa baba. Sa susunod na pupunta ako para makipagkita sa'yo. Kailangan ko rin bang magpa-schedule? Ako ang may pagkukulang dito. Ang receptionist na humarang kay Miss Fu ay naaksyonan na. Mula ngayon, hindi na mauulit ang ganito. Sana nga. Kung maapi ulit ang kapatid kong babae, hindi mag-aatubili ang pamilyang Fu na magkagalit sa'yo. Siyempre, kaya ng Fu Group yan. Pero ang Han Group ay hindi lugar para sa laro-laro lang. Hindi ko alam kung ang pumasok sa Han Group ngayon ay ang mayamang heres na nagpapapansin lang o isang bagong assistant na talagang gustong matuto. Siyempre, narito ako para matuto. Third brother, umuwi ka muna. Kakayanin ko to. Kung maapi mo siya ulit, papatulan kita. Xiao Bei, kung may inapi sa'yo, sabihin mo agad sa kuya mo. Kung si Miss Fu ay talagang gustong matuto, ipakita mo yung pagiging seryoso mo. Handa na ang workstation mo. Sumunod ka sa akin. Miss Jian, ang bait-bait mo talaga. Alam mong may problema sa tiyan si President Han? Nagdala ka pa ng sinabawang sabaw? Dapat lang.
Fu Xiaobei, pumasok ka sa Hans? Hinahalongkat mo ba si Han Chuxuan para maging Mrs. Han? Ang kapal talaga ng mukha mo. Jian Siyu, bakit ka nandito? Siya ang fiancé ng aming boss na si Han. Ang pagsasama ng pamilya Jian at Hans ay sigurado na. Mga tulad niya, paano makakaalam ng balita tungkol sa mayayaman? Kaya nga, ang ganitong uri ng tao, wag nang mangarap na umangat. Akala ko, normal si Han Chuxuan. Pero ang mga empleyado at girlfriend niya, mga baliw pala. Ikaw, Ako, Miss Jian, hindi ba't hinahanap ninyo si Boss Han? Samahan ko kayo. Wag na tayong mag-aksaya ng oras sa ganyang klaseng tao. Kuya Chuxuan, Sinabi ko na, kung may kailangan, tumawag ka na lang. Huwag kang pumunta rito sa kumpanya. gusto ko lang sana magparamdam. Boss Han, Ano ba talaga ang nangyari kaninang umaga? Yung tawag mula sa reception papunta sa executive office para i-process ang papeles ni Fu Xiaobei. Sino ba talaga ang sumagot? ako po. Nakita ko po na busy kayo, kaya iniwan ko muna sa reception. Tapos, nakalimutan ko na. Ganito ba ang trabaho mo? Ako po ang nagkamali. Kuya Chuxuan, hindi naman sinasadya ni Assistant Zhang. Kung dahil dito ay tatanggalin mo siya, baka masiraan ng loob ang mga empleyado. Naantala niya ang pagpasok ng bagong empleyado. Kung hindi ako kikilos, mas lalong masisiraan ng loob ang mga tauhan ko. Kuya Chuxuan, alam mo, noong bata ako, pagkatapos kitang iligtas, nagkaroon ako ng mataas na lagnat. Hanggang ngayon, sumasakit pa rin ang ulo ko paminsan-minsan. Madali rin akong makalimot. Kung dahil dito, ay tatanggalin ako ng boss ko. Magdaramdam talaga ako ng husto. Walang performance bonus sa buwang ito. Kalimutan mo na rin ang year-end bonus. Salamat po, Ginoong Han. Assistant Zhang, kaninang umaga, Binibining Jian, alam ko ang sasabihin mo. Ikaw ang taong nasa puso ni Ginoong Han sa loob ng mahigit 10 taon. Ayokong may mga tao o bagay na walang kuwenta ang makasira sa relasyon ninyong dalawa. talagang tapat na aso. Sayang nga lang. Yung taong tumulong kay Han Chuxuan noon, hindi ako. Huwag kang mag-alala, Assistant Zhang. Mahal ko talaga si Chuxuan. Mag-engage na kami sa lalong madaling panahon. Ayoko rin namang may mga taong hindi naman karapat-dapat ang makasira sa relasyon namin. Salamat sa pag-ako para sa akin kanina, Binibining Jian. Sana nga ay makapag-engage na kayo ni Ginoong Han. Salamat, Assistant Zhang. Pero kailangan ko pa rin ng tulong mo. Bantayan mo para sa akin ang mga galaw ni Fu Xiaobei. Ayokong sirain niya ang relasyon ko at ni Kuya Chuxuan. Huwag kang mag-alala, Binibining Jian. Fu Xiaobei, huwag mong isiping maaagaw mo si Han Chuxuan sa akin. Dito sa amin, kailangang manlibre ang mga baguhan. Bibili ng afternoon tea para sa buong departamento. Mukhang sayo, hindi mo kaya, no? unang araw ko lang ngayon sa trabaho. Wala talaga akong pera para manlibre. Pero, kilala ko ang may-ari ng isang coffee shop. Kung gusto ninyong umorder, pwede ko kayong pagbilhan. May service fee lang. Mga elite ang nasa president's office namin. Yung sinasabi mo, hindi yung mumurahing instant coffee yon, no? Narinig mo na ba ang Butler Cafe? Ay, yun. Sobrang sikat yan ngayon. Ang gwapo-gwapo raw ng mga butler doon. May delivery service pa sila mismo. Totoo ba yan? Gusto ko rin. Kunin mo na pera ko. Si, Bayad? tingnan natin kung magkano kikitain ko ngayon. Mga kuya, may emergency. Kailangan ng isang 185cm na gwapong male model para mag-deliver ng kape. Ang tatlong kuya mo, nag-aalala na baka maapi ka sa opisina. Handa na ang lahat. Handa na ang lahat. Kami ay, Oy, oy, oy. Fu Xiaobei, hindi ba't sinabi ko na? Ayokong maging sentro ng atensyon. Maging simple lang. Ang sabi, yung gwapong lalaki ngayon,
hahayaan kaming hipuin ang kanyang abs. Totoo ba yan? Pwede naman. Pero ang kondisyon, alagaan nyo ng mabuti ang kapatid kong babae. Sige. Walang problema. Para sa akin, medyo ordinaryo lang. Kahit paano, isa lang yan sa mga bayaran na gagawin ng lahat para sa pera. Kasing level lang ni Fu Xiaobei. Ang ingay-ingay. Mukha bang trabaho yan? Ang ingay-ingay naman dito. Mukha ba kayong nagtatrabaho? Anong nangyayari? President Han. Butler coffee ang in-order ni Fu Xiaobei. Sinabihan ko na, si Fu Xiaobei. Oras ng trabaho. Huwag magdala ng kung sino-sino sa opisina. Ayaw niyang makinig. Fu Xiaobei. Ikaw talaga ang umorder? Oo, ako talaga ang umorder ng kape. Pero ang bayad, hati-hati kaming lahat. Kasama ka rin, di ba, Secretary Liu? At sa pagkakaalam ko, ang Butler Coffee na ito ay bagong negosyo ng pamilya Fu. Sinasabi mo bang ang Butler Coffee ay kung ano-ano lang? Gusto mo bang siraan ang pamilya Fu o sirain ang relasyon ng pamilya Fu at Han? Hindi, wala akong ganong intensyon at hindi ko alam. Hindi ko alam. Dapat mas updated ka sa mga nangyayari sa kumpanya. Kung hindi, habang buhay ka na lang maliit na sekretarya. Wala ba kayong ginagawa? Ganyan ka ba lagi sa mga baguhan? Tama po kayo, Presidente Han. Babalik na po kami sa trabaho. Presidente Han, si Fu Xiaobei. Bukod sa kinolekta niya ang bayad sa kape ng lahat, may singil pa siyang dagdag para sa pag-order. Medyo interesante pala itong si Fu Xiaobei. Sa tingin ko naman, matalino siya. Pagdating ng ilang araw, may dadalaw na mag-asawa mula sa Gangcheng. Si Fu Xiaobei ang mag-aayos ng itinerary bilang aking personal na assistant. Hindi ba't delikado yan? Baguhan lang naman si Fu Xiaobei. Kung magkamali siya at maapektuhan ang partnership. Nandito naman ako. Anong pwedeng mangyari? Fu Xiaobei. Sa mga susunod na araw, may mga partner tayo mula sa Hong Kong City na dadating para makipag-usap sa kumpanya. Ang gusto ni President Han ay ikaw ang maging espesyal na assistant niya para sa biyaheng ito. Ako? Totoo ba? Maghahanda ang kumpanya ng gown para sa iyo, pati na rin ng makeup artist. Ang kailangan mo lang gawin ay manatili sa tabi ni President Han. Si. Ano? Sinabi mo, si Chuk Swan ang nag-appoint sa kanya bilang espesyal na assistant at naghanda pa siya ng haute couture gown para sa kanya? Miss Jian, Jian Xiu, anong ginagawa mo dito? Malaking bagay ang pagbisita ng mag-asawa mula sa Hong Kong. Bilang nobya ni Chu Xuan, syempre dapat ako ang umattend. Pero eto kasi, nadumihan ang damit ko. Kaya hiramin ko muna itong sa iyo. Pero itong gown na ito ay personal na inihanda ni President Han para kay Miss Fu. Kung gusto mo, sa iyo na lang. Siyempre, galing naman yan sa nobyo mo. Salamat na lang. Nasaan si Fu Xiaobei? Oo, sabi ni Fu Xiaobei. Hindi niya gusto ang damit na ito. Umuwi siya para magpalit ng sariling damit. Hindi niya gusto ang damit na ito? Pero sa tingin ko, maganda ang damit na pinili ni Kuya Chuk Suan. Ayokong masayang ang pagod mo, kaya suot ko na ito. Sinabi ko na sa'yo. Huwag kang pumunta sa opisina kung walang importante. Sa totoo lang, pumunta ako dito para makipagkita sa'yo. May mahalagang bagay akong gustong pag-usapan. Pagkatapos ko ng trabaho, saka na natin pag-usapan. Sinigurado kong pinili ang gown na ito. Maniwala ka sa akin, mas maganda ito kaysa sa kay Han Chuk Xuan. Pero sa huli, ikaw pa rin ang magdesisyon. Mr. Lee, ito ang aming presidente, Mr. Han. Kumusta? Ito ang regalo para sa inyo. Tayo na umupo.
Chusuan, ikaw ang may kasalanan nito. Fu Xiaobei, ayusin mo ang mga kasunod na dokumento ng kontrata. Dalhin mo mamaya sa kwarto ko. Sige, walang problema. Kuya Chusuan, pasensya na sa biglaan kong ginawa. Nakasagabal ako sa trabaho mo. Mali ako. May kailangan ka ba sa akin? Para ipagdiwang ang tagumpay mo sa negosasyon, inom tayo. Chusuan, ngayong gabi, gagawin kitang tunay na lalaki ni Jian Siyu. Ji Han. Wag na, kaya ko to. Ako na. Huwag kang mag-alala. Ihahatid ko si Jihan sa kwarto niya. Naiwan ko ang keycard sa ilalim ng carpet sa kwarto. Binibining Jian, pagkatapos mong magpalit ng damit, saka mo na lang alagaan ang binata. Ang lakas uminom ng mag-asawa mula sa Hong Kong. Ji Han. Ji Han. Narito ang mga dokumento. Ji Han. Alis na muna ako. Boss Han. Fu Xiaobei, ang sama talaga ng pag-inom mo. Nakipag-inuman ka pa sa kanya, pero ang ganda naman ng katawan niya. Sayang, boyfriend pala siya ni Jian Siyu. Ang pinakamagandang gawin, umalis na lang. Parang walang nangyari. Anong nangyayari? Paano nanggaling si Fu Xiaobei sa kwarto ni Chusuan? Paano nangyari yon? Ang hayop na Fu Xiaobei yan. Ikaw pala? Kagabi, tayo. Imposible. Lasing na lasing tayo kagabi. Normal lang na hindi mo maalala. Pero naaalala ko, kagabi ay. Kuya Chusuan, kung ayaw mong panagutan ito, hindi kita pipilitin. Pero, ang pamilya namin, ang mga Jian, mahalaga sa amin ang dangal at moralidad. Ngayong nangyari ito, wala na akong mukhang maihaharap sa mundo. Enkwentro. Aayusin ko ito sa lalong madaling panahon. Binabati kita, Miss Jian, sa inyong paparating na engagement sa presidente. Talagang bagay na bagay kayo. Kapag ikakasal na kami ni Chusuan, siguradong ipapakain ko sa inyo ang mga sweets. Bastos na lalaki, mag-engage na nga, ginawa pa rin sa akin. Hoy, nandito ka rin pala, Miss Fu? Kagabi, sa high-end suite ng Han sa party, kumusta naman ang tulog mo? Unang beses mo sigurong natulog sa ganoong kayang hotel, di ba? Sumasakit ang likod at katawan ko. Ganun lang pala ang high-end suite. Malamang narinig mo na ang tungkol sa engagement namin ni Chusuan. Kung ganun, pakiusap, Miss Fu, tulungan mo kaming mag-ayos ng engagement ceremony. Assistant ako, hindi MC. Wala akong obligasyong magplano ng kasal ninyo. Pero, kung kaya mong magbayad, pwedeng maghanap ako ng wedding planner para sa inyo. Ang tigas ng mukha mo. Empleyado ka pa rin ng Hans Group.
Kaya sundin mo ang utos ni Chu Xuan. Ito ang gusto ni Han Chuk-swan. Siyempre gusto niya. Nagsisinungaling ba ako sa'yo? May inaasikaso ang President. Pakiusap, tulungan ninyo ng maayos, Miss Fu. Sa paghahanda para sa engagement ng President at ni Miss Jian, Ano, narinig mo na? Kung gusto nga ni Chuk Xuan? Edi salamat na lang, Miss Fu. Hayop na lalaki. Ginamit ka lang. Tapos hindi man lang umamin. Ngayon, dinuduro pa ako ng ganito. Sige, sige. Talagang ipagdiwang natin ng malaki ang kasal ninyo. Oy? Aray, saan ka galing? Matanda ka. Bulag ka ba? Lolo! 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 Lolo, okay ka lang ba? Huminga ka ng dahan-dahan. Huwag kang magpanik. Lolo! Oy. Wala akong kinalaman dito ha. Siya yung matandang yon. Siya ang sumalpok. Wala akong kasalanan. Hinawakan ko lang ng marahan. Nagpapanggap lang yan para makapangikil. Ano pang hinihintay mo? Tumawag ka ng ambulansya. Ah, oo nga. Lolo. Lolo, gising ka na. Ayan na. Alam ko na. Ganyan talaga ang mga ganid. Parang malagkit na tutong. Di matanggal-tanggal. Tumahimik ka, Jianxiu. Huwag kang magpakalabis. Dahil sa isang matandang ito, naantala ang kasunduan ko. Kaya mo bang panagutan to? Pwede namang umalis na lang ako. Buhay ang nakataya. Nakakapagsalita ka pa ng ganyan. Lolo, wala nang malubha, sabi ng doktor. Gumagaan na ba ang pakiramdam mo? Xiaobei, mas maayos na ako ngayon. May mahalagang lakad pa ako ngayon. Kailangan ko nang umalis. Bukas na lang ako babalik, okay? Alis na muna ako. Ang galing ng batang Tu mula sa pamilya Fu. Lolo, bakit ka nasa ospital? May nararamdaman ka pa bang iba? Ikaw ang dahilan. Napakalaking bagay ang engagement. Bakit hindi mo pinag-usapan sa pamilya? Lolo, ako at si Jian. Si Fu lang ang gusto kong maging apo ko. Ang magiging asawa ng apo ko. Ang iba hindi pwede. Na pumasok sa pamilya namin. Miss Jian, mukhang hindi ka gusto ni Jihan. Ipinipilit niyang ikansela ang engagement. Isang matandang malapit ng malibing. Gusto pang makialam sa lahat. Sabihin mo sa akin kung saang ospital. Ako mismo ang aayos. Central Hospital. Lolohan, kakatapos ko lang sa trabaho. Oo, ako mismo ang nagluto ng sabaw ng isda. Para sa iyo. Mabait na bata. Kapag nakikita kita, ang sakit ng lolo mo, gumagaling na. Bakit kayo nandito, Fu Xiaobei? Nagdala ka ng ganitong kalumang matanda para tumira sa VIP room? Anong kinalaman mo kung anong room ang titirhan ng lolo ko? Wala kang pakialam. Alam mo ba na itong kwartong ito ay para sa lolo niya? Inayos ni Chuk Xuan. Dinala mo rito ang ganitong matandang pulubi. Mukhang ayaw mo nang magtrabaho sa Hancorp. Tatawagan ko na si Chuk Xuan. Ngayon din. Para paalisin ka. Hanggat nandito ako, walang magpapaalis kay Xiaobei. Sino ka ba? Ano ba ang alam mo? Ano ba ako? Ako yung lolo mong walang kwenta na sinasabi mo. Kayo pala ang lolo ni Chuk Xuan? Pasensya na po. Hindi ko kayo nakilala agad. Hindi ko po kayo naalala. Sana, hindi po kayo magalit. Ang pagpunta ko rito ay para lang humingi ng tawad sa inyo. Umalis ka na. Pumayag na si Han Chuchuan na magpakasal sa akin. Kahit ayaw sa akin nitong matanda, wala siyang magagawa. Sa hinaharap, ang Han Corporation ay mapupunta pa rin kay Chuk Xuan. Pagdating ng panahon, Xiaobei, dahil magpapakasal na si Han Chuchuan kay Jian Xiu, sa tingin ko, hindi na rin tama na magtrabaho ka pa sa Han family. Ayoko na ring makisalamuhan ng husto kay Jianxiu. Siguro, bumalik na lang ako sa coffee shop natin. Pwede. Mabuti, samahan mo rin ang nanay mo nitong mga araw na ito. Kahit ano ang gusto mong gawin, Xiaobei, susuportahan ka namin. Salamat, third brother. Nasaan si Fu Xiaobei? Bakit hindi ko siya nakita sa trabaho ngayon? Nag-resign na siya. Ayon sa HR department, nakasulat sa resignation letter na isinumite niya na sa tingin niya, masyadong nakakapagod ang trabaho. Alam ko namang hindi magtatagal ang ganoong klaseng babae. Sange, ang sakit-sakit. Xiaobei, huwag kang umiyak. Sabihin mo sa akin kung sino ang nambuli sa iyo. Kakausapin ko siya. Si Han Chuk Xuan iyon. Kinagabihan,
Ginawan pa niya ako ng masama. Kinabukasan, nagpakasal na siya kay Jianshu. Han Chuxuan, gago ka! Hindi ko dapat ipinadala sa kanya. Pupuntahan ko siya para magpaliwanag. Sange, huwag ka nang pumunta. Magpapakasal na siya kay Jianxiu. Hayaan mo na. Ayaw ko na magkaroon ng anumang koneksyon sa kanya. Pero, Xiaobei, Hayaan mo na. Hayaan mo na. susundin ko ang lahat ng gusto mo. Xiaobai, kumusta ka? Chuswan, bakit mo ako ginaganito? Fu Xiaobai. Ito ba ang dahilan kung bakit ka nag-resign? Oy, Hindi parang parke ang kumpanya na pasok ka ng pasok, alis ka ng alis, kahit mag-resign ka. Kailangan mo munang i-turn over ang trabaho mo bago umalis. Han. Ang tinatawag mong trabaho ay ang mag-ayos ng lugar para sa kasal mo? Xiaobai, halika. Uminom ka ng sabaw pang alis ng hangover. Nakakainis talaga. Yung Han Chuxuan na yon, sobrang sama talaga. Hanggang ngayon, sinasamantala ka pa rin. Wala tayong magagawa, Sanji. Trabaho yan eh. Kailangan may simula at may katapusan. Pero huwag kang mag-alala. Kapag natapos ko na ang pag-turnover ng trabahong ito, lalayo na ako sa Han Chuxuan na yon. Samahan na kita. Pero huwag mo talagang pakikialaman ng trabaho ko, ha? Dito sa opisina, hindi ito lugar para sa inyong family reunion. Huwag kang ganyan. Nandito ako ngayon bilang partner. Sir Han, pagkatapos kong maayos ang turnover ngayon, aalis na ako. Fu Xiaobei, ang bilis mo namang mag-resign. May nahanda ka ng kapalit, no? Ganun ba talaga kahirap sa'yo ang mawalay sa lalaki? Kuya! 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 Ilang taon na ba kayo? Ang pangit naman ng away ninyo, ang mukha ng mga pamilyang Fu at Han, napahiya ninyo. Nakita mo? Ako ang pinakamahalaga kay Xiaobei. Ako. Ang tanong, kapag may bago na siyang lalaki, tatanggapin pa kaya niya ang kuya mo? Aminin mo na, naiinggit ka lang. Kuya, tumigil ka na. Ikaw na lang ang gumawa. Ikaw naman ay nakikipag-engage na para maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan. Mas mabuting maglayo-layo tayo. Masyadong masakit ang kamay ko. Hindi ko kayang gawin mag-isa. Sino ang nanakit sa'yo ng ganito? Ang lala ng sugat mo. Ang sakit siguro nito. Gamutin kita. Galos lang naman ito. Hindi na kailangan ng gamot. Paano naman pwedeng hindi? Ako ang iyong magiging asawa. Ako ang gagamot sa'yo. Ito ang nararapat. Umalis na tayo. Dapat sinabi mo na agad na hindi siya mabuting tao. Xiaobai. Kausapin natin ng maayos. Kuya, umuwi ka muna sa kotse. Susunod ako agad. Kakausapin ko lang siya sandali. Bakit mo kailangang mag-resign? Dahil hindi ko naman pinag-aralan ng wedding planning. Kaya nga, hindi ako karapat-dapat para sa trabaho ng pag-aayos ng venue para sa kasal ninyo. Boss Han, narinig mo na ang sinabi ko. Nasiyahan ka na ba? Kung gayon, papalitan ko ang posisyon mo. Hindi na kailangan. Wala akong balak na bumalik sa ngayon. Kung gayon, magbakasyon ka na lang. Bibigyan kita ng mahabang bakasyon. Xiaobei, kung hindi ka masaya sa trabaho mo, sabihin mo lang sa akin at kay Chuxuan. Pagkatapos ng lahat, ako ang magiging asawa ni Chuxuan. Responsibilidad kong tulungan ang kanyang mga tauhan na mag-adjust ng maayos. Hindi na kailangan. Gusto ko nang mag-resign. Chuxuan, nakikipag-engage na tayo. Hindi ba dapat na nating planuhin ang pagpupulong ng ating mga pamilya? Abala ang kumpanya ngayon. Pag may oras na lang. Lolo, Lolo?
Ay, ito si... I see ang nobya ni Chuxuan, si Siu, no? Ang swerte mo talaga sa babae, tol. Lolo, kumusta na po ang pakiramdam ninyo? May dala po akong pampalakas. Mali po ako sa nangyari noon. Pero, hindi naman kasalanan kung hindi alam, di ba? Hindi ko po alam na kayo pala ang lolo ni Chuxuan, kaya ako naging bastos. Sana naman po, hindi ninyo ako pag-iinitan. Isang bata lang. Sa harap ng maraming tao, kung magkakaroon siya ng problema sa akin, hindi siya karapat-dapat sa kanyang edad. Binibining Jian. Kahit na hindi ako yung nakasalubong mo noon, hindi mo dapat sinaktan ang isang matanda. Lolo, ano ibig sabihin? Tanungin mong mabuti ang nobya mo. Lolo, mula ngayon apo na po ninyo ako. Kailangan nating linawin ang ilang hindi pagkakaunawaan. Wala tayong hindi pagkakaunawaan. Ang ugali mo at ang mga ginawa mo, alam ko lahat yan. Matanda ka na, ayaw mo pa ring makinig, no? Wala kang magagawa sa akin. Aray! Tulong! May saklolo pa dyan! Hindi ako marunong lumangoy. Paano mangyayari yon? Yung babaeng tumalon sa dagat para iligtas ako noon? Paano matatakot sa ganito lang na tubig? Kung gayon, imposibleng siya ang taong nagligtas sa buhay ko. Chuxuan, Ang babaeng ito, gaano pa karaming bagay ang itinatago sa akin? Lumamig na ang tsa. Umalis na tayo. Chuxuan, Binibini Jian, Han, mukhang si Chuxuan ay hindi gaanong interesado sa iyo, pero narinig ko na kamakailan sa kumpanya, malapit siya sa isang babae, baga nativa. Ang pangalan ay Fu Xiaobei. sa mga nakaraang taon, marami nang ang lumalapit kay Chuxuan, pero lahat sila ay gustong umakyat sa mataas na sanga. Han, huwag kang mag-alala. Ang huling magpapakasal kay Chuxuan ay tiyak na ako. Ang nais na umupo ng matatag bilang asawa ng pamilya Han ay hindi madali, pero matutulungan kita. Bakit mo ko tinutulungan, Han? Dahil nakikita ko na tunay ang pagmamahal mo kay Chuxuan, tanging ang babaeng katulad mo. Ang maaaring manatili sa tabi ni Chuxuan habang buhay. Tanging ang babaeng katulad mo ang makapagpapabilis sa akin na maaalis si Han Chuxuan sa pamilya Han. Muling imbestigahan. Noong nalunod ako noon, sino ba talaga ang nagligtas sa akin? At saka, bago pa man ang aming kasunduan sa pagpapakasal ni Jian Siu, lahat ng nangyari, dapat maging lihim ito. Walang dapat makaalam. Assistant Zhang kaya? Imposible. Hindi ako maloloko ni Assistant Zhang. Chuxuan. Ang babaeng pakakasalan mo. Si Jian Siu ba talaga? Sa totoo lang, nung ako'y na-ospital, si Fu Xiaobei ang nagligtas sa akin. Maging matuloy man ang kasal na ito o hindi, dapat kang pumunta sa pamilya Fu para humingi ng paumanhin. Ikalawang Ginoong Han, sa pamilya Fu, ano ang iyong pakay? Tito, narito ako para magpasalamat. Salamat kay Xiaobei sa pagligtas sa lolo ko. Hindi na kailangan ng pasasalamat. Mabait na bata si Xiaobei. Kahit hindi lolo mo, kung ibang tao naman, ililigtas din niya. Kung wala ng ibang bagay, maaari ka nang umuwi. Tito, narinig ko na sa pagitan namin ni Xiaobei ay may kasunduan sa pagpapakasal. Ginoong Han, magpapakasal ka na. May saysay pa bang itanong iyan ngayon? Meron man o walang kasunduan noon? Sa hinaharap, wala na. Tito, ang kasal ko kay Jian Siu ay makansela. Bago iyon, may ilang bagay na kailangan pang patunayan. Ngunit ipinapangako ko, tiyak na magbibigay ako ng paliwanag kay Xiaobei. Isa pa, nais kong si Xiaobei ay magpatuloy sa pagtatrabaho sa Han Corporation. Xiaobei, naniniwala ka ba sa kanya? Gusto ko lang bumalik sa trabaho. Dahil lang sa kasal ninyong dalawa kaya ka pinapasok sa Han Corporation para magkaroon ng relasyon sa kanya. Pero paano kanya tinrato? Mabuti nga? Ngayon, wala nang kasunduan. Di mo na kailangang bumalik. Kuya, hindi dahil sa kaya ako babalik. Gusto kong matuto ng marami sa Han Corporation para matulungan ang panganay na kuya sa negosyo. Huwag mong kalimutan, nandyan pa si Jian Siu. Kuya, huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko.
Tingnan mo. Siya pala yun. Fu Xiaobei. Ikaw ba ang may pakana sa likod nito? Kaya kinansela ni Kuya Chukshuan ang aming kasunduan? Jian Siyu, gamitin mo ng maayos ang utak mo. Bakit naman ako pakikinggan ni Han Chukshuan? Hindi ba ikaw ang nobya niya? Sumama ka sa akin. Chuswan, bakit mo kinansela ang kasunduan natin? Hindi ba't sinabi mo na pananagutan mo ako? At saka, noong bata pa ako pa ang nagligtas sa'yo. Nagligtas sa akin? Hindi ka naman marunong lumangoy. Paano mo ako nailigtas? At saka, yung birthmark mo sa balikat? Pagka din yan. Tapos ngayon, ikaw pa ang may ganang magtanong kung bakit ko kinain ang kasunduan. Chuswan, ginawa ko lahat to dahil mahal na mahal kita. Pero napakataas mo tingnan sa sarili mo. Kailangan kong gawin ito para mapansin mo ako. Hindi ba sa mga nakaraang araw? Wala ka bang kahit kaunting pagmamahal sa akin? Jian, Sip. Kinamumuhian ko ang mga nagsisinungaling sa akin. Bibigyan kita ng pera bilang bayad. Para sa gabing yon sa hotel. Ngayon, umalis ka na. Chuswan, Nakita ko sa banyo ng pregnancy test. naku, kanino kaya yon? Fu Xiaobei. Pagpasok ko sa banyo, sakto, lumalabas siya. Fu Xiaobei? Buntis ka pala. Huwag mo na akong sisihin kung magiging malupit ako. Binibining Fu, Oh. biglaan ang arrangement ng kumpanya ngayon. Pasensya na, at pinapunta pa kita. Walang problema. Si Fu Xiaobei ang gamitin mo yung kotse na may plate number na 668. Xiaobai. Nasaan ka na ngayon? Nasa daan papunta sa kliyente. Ano po, Boss Han? Wala. Gusto ko lang bigla kitang nami-miss. Huwag kang ganyan, Boss Han. Ano ba talaga? Gusto ko lang. Tanungin ka, ano ang gusto mong kainin sa tanghalian? May gusto ka bang kainin? Boss Han? Parang sira ang preno ko. Xiaobei, makinig ka sa akin. Manatiling kalmado. Ang pinakamahalaga ngayon ay huwag kang magpanik. Ano ang gagawin ko? Tandaan mo, magiging ayos ka lang. Sir Han, may isa pa akong bagay na sasabihin sa iyo. Iyon ay noong araw na tinanggap namin ang mag-asawang galing sa Gangcheng. Sa totoo lang, noong gabing iyon kami. Ikaw pala? Chu Xuan, anong ginagawa mo? Umalis ka na. Xiaobai, dahil kinain mo ako, kailangan mong panagutan ako. Magkasama tayo sa buhay at kamatayan. Chu Xuan, bakit ka ba ganoon katanga? Chu Xuan, gising ka. Huwag mo akong takutin. May tao ba dyan? Chu Xuan, huwag kang matulog. Huwag mo akong takutin. Tumayo ka na. Xiaobai. Anong nangyari? Kuya, okay lang ako. Si Chu Xuan, iniligtas niya ako. Doktor, Ginawa na namin ang lahat ng makakaya namin, pero hindi maganda ang lagay ng pasyente. Kailangan handa ang pamilya sa pinakamasamang mangyari. Kuya. Kuya. Kuya, hindi ba't magaling kang doktor? Pwede mo bang iligtas si Chu Xuan? Kuya, saglit, tulungan mo siya. Pwede ba? Xiaobai. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos si Han Chuxuan. Kuya, kumusta na si Chu Xuan? Ligtas na si Han Chuxuan sa panganib. Mabuti naman. Kuya, salamat ha. Kuya, si Han Chuxuan, 3 araw nang hindi nagigising. Anong gagawin natin? Huwag kang mag-alala, Xiaobei. Kakagaling lang niya sa isang malaking operasyon. Kailangan niya ng panahon para makapagpahinga.
Ikaw ang dapat lalong magpahinga. Baka naman paggising ni Han Chuxuan, ikaw naman ang bumigay. Xiaobei, Chuchuan, gising ka na? noong bata ka, sa tabi ng ilog sa North City, ikaw ba ang nagligtas sa isang batang lalaki? Oo. Ikaw pala. Chuchuan, ano ang ibig mong sabihin sa tanong mo? Ako ang batang lalaking iniligtas mo noon. Noon, kaya ko pinabayaan si Jian Xiu nang ganoon kalaki ay dahil sinabi niya sa akin na siya ang nagligtas sa akin. At nang gabing iyon, nang magising ako, siya ang nakahiga sa tabi ko. Kaya naman, palagi niya akong pinipilit na pakasalan siya. Hindi ko akalain na si Jian Xiu ay gagawa ng ganitong kasamaan. Marahil, hindi lang iyon. Ang kanyang ginawa. Chuchuan, parang may alam ka sa sinasabi mo. Yung preno sa sasakyan mo, Si Jian Xiu rin ang may gawa. hindi niya kayang gawin lahat yan mag-isa. May kasabwat sa loob at labwa. Ito ang kasabwat ni Jian Xiu na nag-text sa akin kung bakit niya ito ipinadala sa akin. Malalaman natin kapag nahuli natin kung sino ang nasa likod nito. Bakit mo kailangang umalis ng opisina noon? Ayon kay Assistant Zhang, may urgent na trabaho sa opisina. Assistant Jiang. Oo. Hindi ko inakalang siya pala. Boss, anong nangyari sa'yo? Bakit ka na-aksidente? Assistant Jiang, sabihin mo sa akin, bakit mo ginawa ito? Paumanhin. Hindi ko alam na si Miss Jian ay maglalagay ng sira sa sasakyan. Akala ko gusto lang niyang paalisin si Miss Fu. Kasintahan mo po si Miss Jian, kaya ako. Hindi kasintahan si Jian Xiu. Ang taong gusto ko, palagi ng si Xiaobei. Siya rin ang nagligtas sa akin noon. Tungkol naman kay Jian Xiu, niloloko lang niya ako. Boss Han, Ms. Fu, paumanhin. Assistant Zhang, alam kong katulad mo ako. Gusto lang natin ang mabuti para kay Chuchuan. Dapat tayong magtulungan para mahuli ang tunay na gustong pumatay sa kanya. Anong magagawa ko? Miss Fu, sabihin niyo lang po. May plano ako. Kailangan ko ng tulong ninyo. May nangyari kay Fu Xiaobei. Aksidente sa sasakyan. Nasa ospital siya ngayon at ginagamot ng agarang. Ikaw ba ang may gawa nito? Naku, talagang malas naman iyon. Pero kung may nangyaring ganoon, ibig sabihin lang, swerte niya. Alam mo bang nasa aksidente ring iyon ng presidente? Mas malala pa ang sugat niya kaysa kay Fu Xiaobei. Gusto mo bang patayin din ang presidente? Ano? Paano nangyari iyon? May nag-text, sinadya niyang pumunta roon ang presidente. Wala ka bang alam diyan? Ginoong Zhang, mauna ka na at alagaan mo si Chuchuan. Siguraduhin walang mangyayari sa kanya. Ako na ang bahala sa iba. Hanyang, ikaw ba ang nag-text kay Chuchuan? Alam mo ba kung hindi dahil sa'yo? Patay na sana ngayon si Fu Xiaobei. Hindi mo ba talaga naiisip na ginawa ko ito para lang maupo ka bilang babaeng tagapagmana ng pamilya Han? Hanyang, gusto mong makuha ang posisyon bilang pinuno ng pamilyahan. Ginagamit mo ako para maalis si Chuxuan. Ang posisyong iyon dapat sa akin talaga. Du, at ang paggamit? Bobo ka lang talaga. Sasabihin ko na kay Chuxuan ngayon din. Sige, subukan mo. Kapag nalaman niyang tayong dalawa ang nagtutulungan, sa tingin mo, may pagkakataon ka pang makapag-asawa sa pamilyahan? Mas mabuting maging matalino ka. Tulungan mo akong tuluyang alisin si Han Chuxuan. Bibigyan kita ng 160 milyong piso. Ano sa tingin mo? Chuxuan, uminom ka ng sabaw. Ako mismo ang nagluto. See you. Salamat. Dati, naloko ako ni Fu Xiaobei. Hindi ko nakita na ikaw ang tunay na nagmamahal sa akin. Paglabas ko sa ospital, magpakasal na tayo muli. Pagkalabas ko sa ospital, mag-usap tayo ulit para sa kasal natin. Ano? Pero alam mo naman, hindi ako ang nagligtas sa'yo at muntik ka pang mamatay para iligtas si Fu Xiaobei. Si Fu Xiaobei? Dahil lang may partnership ang pamilya Fu at Han, gusto ko lang magbigay ng paliwanag sa pamilya Fu. Ay, Chuxuan, huwag mo nang inumin yung sabaw. Malamig na yan. Bukas na lang ako ulit magluto. Siya, ikaw ang masusunod. Xiaobei, ang susunod na eksena,
magiging napakaganda. Pero, araw-araw, nakatingin ako sa mukha ni Jian-Siu. Napapagod na ako sa pagpapanggap na masaya. Sobrang nakakapagod talaga. Kailangan ko ng kaunting aliw. Paano kita aaliwin? Chuxwan, hirap ka na. Sana lang, matapos na ang palabas na ito. Para magkasama na tayo ng hayagan. Huwag kang mag-alala. Para sa kinabukasan natin, sulit ang lahat. Xiaobei, may sasabihin ako kay Kuya Mingxi lang. Pwede bang lumabas ka muna? Kuya Mingxi, huwag mo namang sasaktan si Chuxwan. Mahina pa siya ngayon. Ganyan ka kabahala na aapihin ko siya? Ha? Ha? Okay lang. Alam kong gusto mo si Xiaobei, pero hindi pwede na makipagkompetensya ako ng patas sa'yo. Han Chuxuan, huwag mong kalimutan, ako ang nagligtas ng buhay mo. Iba yon. Para sa akin, mas mahalaga pa si Xiaobei kaysa sa buhay ko. Sabihin mo, ano yon? Bago ko hingin ang kamay ni Xiaobei, kailangan ko kayong tulungan para magpanggap. Kailangan kong tapusin ang kasunduan ko kay Jian-Siu. Boss, narinig ko na si Han Chuxuan, pagkatapos lumabas ng ospital, ay magpapakasal na kay Jian-Siu. Anong sinabi mo? Ang tanga nitong babae. Hindi niya sinunod ang plano. Hindi pwede. Hindi ko hahayaang ang lahat ng pinaghirapan at pinagplanuhan ko ay mawawalan lang ng saysay. Ano nang gagawin natin ngayon? Anong gagawin? Mukhang kailangan na nating umaksyon ng todo. Kung magtatagumpay tayo, nakasalalay na lahat ito. Assistant Zhang, maraming salamat talaga sa pagtulong mo sa akin ng paulit-ulit. Kapag napakasal na ako sa pamilyahan, hindi kita pababayaan. Trabaho ko lang po yun. Inay, maganda ba ako? Maganda. Ang anak kong babae ang pinakamaganda. Kumpara kay Fu Xiaobei, hindi mo talaga maihahambing ang ganda niya. Anak ko, pagkatapos mong ikasal sa pamilya Han, sana naman hindi mo kami kalimutan. Inay, hindi ako katulad ni Fu Xiaobei, na taong walang utang na loob. Basta't susunod lang kayo ng maayos sa akin. Kapag matagumpay akong nakapag-asawa sa pamilyahan at naging may bahay ng pamilya, siguradong hindi ko kayo pababayaan. Siu, talagang ikaw ang aming mabuting anak. Hindi ko akalain na ang ganda-ganda mo pala sa damit pangkasal. Ano? Hindi ba ako gwapo sa ibang araw? Huwag mong kalimutan, ngayon pa lang ang totoong palabas. Pagkatapos ng palabas na ito, marami akong gustong sabihin sa'yo. Ginoong Han, malapit na ang oras. Dapat na tayong sumundo kay Jian-Siu para umakyat sa entablado. Si. Hintayin mo ako. Sina? Hala, Binibini Fu! Nawawala ang young master at si Binibini Jian. Ha? Palayain niyo kami! Sino ka? Palayain niyo kami rito. Kuya, Han Chuxuan, ang galing mong magkunwari. Aray, hirap ka na sa sarili mo. Nagkukunwari ka pa ng ganito na parang nasa ibabaw ka ng lahat. Nakikiusap ako sa'yo. Palayain mo na ako. Kahit anong gawin ko, gagawin ko. Katulad mo, isang babaeng hindi marunong tumupad sa pangako, mas mabuting manahimik ka na. O ako ang mauuna sa'yo. kuya, alam kong ayaw mo sa akin. Pero, hindi naman kailangan na umabot pa sa ganito. Ang tatay lang naman ang may kinikilingan. Kung hindi dahil sa'yo, sa akin na sana ang pamilyahan. Sa mga parang ginagawa mo. Kung nasa kamay mo ang pamilyahan, malulugi at masisira lang yan.
Alam mo ba kung ano ang ayaw na ayaw ko sa'yo? Itong mukha mong akala mo kung sino. Kahit malugi man ang pamilya Han, sa kamay ko, dapat yun mangyari. Tungkol naman sa'yo? Pinaligiran ko ng mga bomba ang lugar na ito. Pagdating ng oras, boom! Magkakadurok-durok ka na lang. Tingnan natin kung paano ka magmamando sa akin. Nakikiusap ako sa'yo. Patawarin mo na ako. Nakikiusap ako. See? Halika dito. Gusto mong palayain kita? Pwede. Patayin mo siya. Patayin mo siya at pakakawalan kita. Kuya, kumusta na? Okay pa ba si Chuchuan ngayon? Hinay-hinay lang, Day. Ginagawa ko ang lahat. Pangalawa, tukuyin mo na ang lokasyon nila. Nahanap ko na. Nasa gusaling hindi natapos sa labas ng lungsod sila ngayon. Umalis na ang pulisyang espesyal. C. Sa tingin mo, pahihintulutan niya ang isang saksi? Babaeng hindi marunong tumupad sa pangako. Kung gusto mong mamatay kasama niya, sige. Bitawan mo siya. Ayos. Kung gusto ninyong maghintay para mamatay ng magkakasama, pagbibigyan ko kayo. Anong nangyayari? Huwag mo nang pilitin. Yung mga dinamita, pinadisarma ko na yan ng maaga. Hinampas mo ako? Kung hindi tayo makakalabas ng buhay ngayon, sasamahan mo rin akong mamatay. Huwag kayong gagalaw. Wala akong kinalaman dito. Siya ang gumawa ng lahat. Huwag ninyong kalimutan yung sasakyan ni Fu Xiaobei. Sino ang may pakana? Anong pinagsasasabi mo? Pulis! Huwag kayong maniwala sa kanya. Chuchuan, buti na lang okay ka. Marami pa tayong gagawin. Paano ako magkakaproblema? Ano pang ibang gagawin? Hindi ba tapos na ang lahat? Hindi ko pa masasabi ngayon. Kapag itong lahat ay tuluyan ng natapos, pupunta ako sa bahay mo. Aba, sino bang hinihintay mo? Han Chuchuan. Wala naman. Naisip ko lang, saan tayo pupunta pagkatapos ng ilang araw? E di kung ganoon, pumunta tayo sa dagat ng ilang araw. Ayos din yon, para magpalit ng kapaligiran. Ang init masyado. Wag na lang. Saka, marami pa akong gagawin. Bye. Oy, hindi ka pa nga nakakapagpalit ng damit? Anong minamadali mo? Muntik ko nang makalimutan. Alin kaya ang isusuot ko? Hey, bakit wala man lang magandang damit? Sa totoo lang, maganda ka kahit anong isuot mo, Bey. Kung si Han Chuchuan man yun, at may kahit konting hindi siya masisiyahan sa'yo, sipa agad ang aabutin niya sa akin. Sige na, Diko. Lumabas ka muna. Magpapalit na ako ng damit. Talagang ganyan kapag malaki na ang mga anak na babae, iiwan na ang magulang. Chuchuan. Ngayon, desidido ka na talaga? Huwag naman sanang biglang may sumulpot na ibang nakakasundo. Tito, seryoso ako kay Xiaobei. Noon nagkamali ako. Pero tito, bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon para patunayan ang sarili ko. Ang pagkuha sa aming mahal na anak ay hindi lang basta pagsasabi ng salita. Ganoon lang kasimple. Kailangan mo munang pumasa sa aming pagsubok. Ang lason na ito ay gawa ko. Si Xiaobei lang ang may antidote. Kung saktan mo siya balang araw, tapos ka na. Kaya mo bang inumin? Anong ginagawa mo? Hoy, Chuchuan! Anong kinain mo? Duraan mo! Chuchuan, anong pinainom niyo sa kanya? Halika. Ikaw naman ang uminom ng isa.
Mental candy. Han Chuxuan. Maligayang pagpasa sa pagsubok. Ang gusto kong sabihin ay, Xiaobei, mahal kita. Pwede bang maging asawa kita? Pakasal ka sa kanya. Pakasal ka sa kanya. Pakasal ka sa kanya. Oo, gusto ko.